College Education 9, Term 1, Learning Competency 1A. Naiisa-isa ang mga paraan ng pagpapalalim ng kamalayan sa sarili batay sa mga pagpapahalaga. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa ating paglalakbay sa Grade 9 Values Education, sisimulan natin ang isang mahalagang diskurso tungkol sa pundasyon ng ating pagkatao. Ang ating paksa para sa araw na ito ay pinamagatang pagpapalalim ng kamalayan sa sarili. Sa araling ito, layunin nating isa-isahin ang mga praktikal na paraan upang mas mapalalim ang ating kamalayan sa sarili batay sa mga pagpapahalagang magsisilbi nating gabay. Inaasahan na sa pagtatapos ng talakayang ito, mas magiging malinaw sa inyo ang inyong landas tungo sa inyong kaganapan bilang tao. Bago tayo pumunta sa paano, alamin muna natin ang ano. Ano nga ba ang kamalayan sa sarili o self-awareness? Hindi lang ito basta pag-iisip kung ano ang gusto mong kainin o gawin. Ito ay ang mapanuring pag-alam sa iyong tunay na pagkatao. Ito ang pinakaunang hakbang sa ating personal na pag-unlad at pagbabago. Kapag sinabi nating kamalayan sa sarili, ito ay ang malalim na pagkaunawa na may kaugnayan sa maraming aspeto ng iyong buong personalidad, partikular na ang iyong kalakasan, kahinaan, paniniwala, interes at emosyon. Ibig sabihin, kapag sinabing kilala mo ang sarili mo, hindi ka lang tumitingin sa iisang anggulo. Sinusuri mo ang kabuuan ng iyong pagkatao upang maunawaan mo ang iyong mga tunay na pangangailangan at mga layunin sa buhay. Kaya naman sa ating pagpapatuloy, iisa-isahin nating hihimayin ang mga aspetong ito. Titingnan natin kung paano nagpapatakbo sa ating buhay ang ating mga talento, ang ating mga hilig, ang ating mga pinaninindigang pagpapahalaga, ang ating mga emosyon, at ang ating mga paniniwala. Ang kamalayan sa sarili ay hindi basta-basta pag-iisip lang, kundi pagkilala sa 5 aspeto ng iyong personalidad. Una, kalakasan. Ano nga ba ang ating kalakasan? Ito ang mga bagay na natural mong kayang gawin ng mahusay, mga talentong biyaya sa iyo. Bakit ito kailangang malaman? Sa pagpapalalim ng kamalayan, ang iyong lakas ay nagsisilbing confidence builder. Kapag alam mo kung anong tools ang mayroon ka, hindi ka basta-basta matatangay ng pag-aalinlangan. Ang pagkilala sa lakas ay hindi pagyayabang. Ito ay pag-alam kung paano ka magiging epektibong bersyon ng iyong sarili upang makapaglingkod sa iba. Ikalawa ay kahinaan. Ang ating kahinaan naman ay ang mga bahagi ng ating pagkatao na nangangailangan pa ng disiplina o pagsasanay. Bakit natin ito kailangang kilalanin? Ang tunay na kamalayan sa sarili ay nangangailangan ng katapatan. Kapag alam mo kung saan ka kinakapos, hindi ka na mabibigla o masasaktan kapag may nakapansin ito. Magsisilbi itong mapa para sa iyong paglago. Ang pag-alam sa iyong weakness ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan na kontrolin ito, imbis na ang kahinaan mong magkontrol sa iyong mga desisyon. Ikatlo ay ang paniniwala. Ito ang iyong mga personal na prinsipyo, pananampalataya, at mga bagay na itinuturing mong tama at totoo. Bakit mahalagang malaman ang ating mga paniniwala? Kung ang lakas ay ang iyong tools at ang emosyon ay iyong kompas, ang iyong paniniwala naman ang iyong pundasyon. Itong nagdidikta kung ano ang mali at tama para sa iyo. Sa pagpapalalim ng kamalayan, kapag malinaw sa iyo ang iyong mga prinsipyo, halimbawa ang paniniwala sa katapatan o ang pananampalataya sa Diyos, hindi ka madaling malilinlang o mapipilit na gumawa ng mga bagay na labag sa iyong kalooban. Ang taong may matibay na paniniwala ay may matibay na karakter. Sinasagot nito ang tanong na, ano ang pinaninindigan ko? Ikaapat ay interes. Ang interes ay ang mga paksa o gawain na nakakakuha ng iyong sadyang atensyon at hilig. Bakit ito mahalaga? Ang interes mo ang nagdidikta ng iyong energy level. Sa pagbuo ng kamalayan sa sarili, kapag alam mo ang mga bagay na nagpapasigla sa iyo, mas madali mong mahanap ang iyong direksyon at passion. Hindi ka lang basta sumasabay sa agos. Alam mo kung ano ang fuel mo. Ang taong kilala ang kanyang interes ay may sadyang layunin at hindi madaling mapagod sa kanyang ginagawa. At ang huling haligi ay ang emosyon. Ang nararamdaman mo sa loob bilang tugon sa paligid mo. Bakit ito ang tinuturing na kompas ng ating kamalayan?
Ang iyong emosyon ang madalas na nagpapatakbo ng iyong reaksyon. Kapag hindi mo kilala ang iyong emosyon, ikaw ay magiging impulsive o padalos-dalos. Ang pagpapalalim ng kamalayan dito ay nangangahulugang nauunawaan mo ang trigger ng iyong mga nararamdaman. Kapag master mo ang iyong emosyon, mas magiging maingat ka sa iyong pagpapasya at mas maayos ang pakikitungo mo sa iyong kapwa. Ngayong nauunawaan na natin ang 5 aspeto ng ating kamalayan sa sarili, ang ating kalakasan, kahinaan, paniniwala, interes at emosyon, alam na natin kung ano ang dapat bantayan sa ating sarili. Pero ang susunod na mahalagang tanong ay, paano natin ito mapapanatiling tama ang direksyon? Paano natin konkretong mapapalalim ang kamalayan sa 5 haliging ito? Upang magawa ito, mayroon tayong 10 praktikal at epektibong pamamaraan. Ang mga paraang ito ay hindi lamang listahan na dapat kabisaduhin. Ang mga ito ay mga exercises o pagsasanay upang lalong tumatag ang ating pagkatao. Sumasaklaw ito sa lahat ng aspeto ng ating buhay, mula sa ating espiritualidad, kalusugang pisikal, hanggang sa kung paano tayo makitungo sa kapwa. Sa mga susunod na bahagi, hihimayin natin ang bawat isa sa mga ito. Nais kong obserbahan ninyo kung paano ang mga simpleng gawi tulad ng pag-aayos ng gamit o pagtulog ng sapat ay may malalim palang epekto sa pagkilala natin sa ating tunay na kakayahan. Huwag lang maging basta isa-isahin ang mga ito. Hanapin ninyo kung alin sa 10 ito ang kailangang-kailangan ninyong simulan ngayong araw upang mas mapatibay ang inyong sarili. Ang unang hakbang sa ating listahan ay ang pagdulog sa panalangin, ngunit sa isang mas malalim at mas mapagmulat na paraan. Ipagpanalangin natin na matutuhan kung paano haharapin ng matagumpay ang ating kasalukuyang kalagayan. Sa halip na ituon ang ating dalangin sa paghiling na maayos agad ang mga problema o tuluyang mawala ang mga hamon sa ating buhay, higit na makabubuti kung ipagpapanalangin nating maunawaan ang ating sarili. Hilingin natin ang karunungan upang makita kung ano ang dapat nating matutuhang daigin sa ating karakter at kung anong aspeto ng ating pagkatao ang kailangang patatagin. Ang panalangin ay hindi lamang paghiling ng ginhawa, kundi paghiling ng kalakasan upang maging mas mabuting bersyon ng ating sarili sa gitna ng pagsubok. Bilang panghuli, ipagpanalangin nating manatili sa ating alaala ang lahat ng ating mga natututuhan. Napakahalaga rin na isulat ang inyong mga saloobin. Sa pamamagitan ng pagsusulat, nabibigyan natin ng konkretong anyo ang mga aral at inspirasyong ating natatanggap sa oras ng pagninilay. Ang ikalawang paraan upang mapalalim ang ating kamalayan sa sarili ay ang pagpapanatili ng isang positibong pananaw. Ang ating kaisipan ang humuhubog sa ating realidad at sa ating pagtingin sa ating sariling halaga. Sa lahat ng pagkakataon, lalo na sa mga sandali ng pag-aalinlangan, laging itanim sa isipan na ikaw ay anak ng Diyos. Mahalagang maunawaan na hindi kanya pinadala sa mundong ito upang mabigulang. Bagamat kailangang tanggapin na tayo ay hindi perpekto at may mga pagkukulang, dapat nating kilalanin na tayo ay patuloy na gumagawa ng mga pagpiling nagpapabuti sa ating pagkatao. Ang bawat tamang pasya ay isang hakbang patungo sa iyong paglago. Maniwala ka sa iyong sarili. Ang tiwala sa sarili ay hindi pagyayabang, kundi isang pagkilala sa mga regalong ibinigay sa iyo ng may likha. Alamin mo na anuman ang mangyari o anumang pagsubok ang dumating, kakayanin mo itong harapin at pagtagumpayan sa tulong at gabay ng Panginoon. Ang positibong pag-iisip ay ang pagpili na makita ang pag-asa sa bawat sitwasyon. Ang ikatlong paraan ay ang wastong pangangalaga sa ating pisikal na katawan. Ang ating panlabas na kaayusan ay madalas na nagsisilbing refleksyon ng ating panloob na disiplina at pagpapahalaga sa ating sarili. Inaasahan na tayo ay magiging maayos at malinis sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang mga simpleng gawi tulad ng pag-aayos ng buhok, pagpaplansya ng mga damit, at pagpapanatili ng kalinisan ng ating katawan at bibig ay hindi lamang tungkol sa pagpapakitang tao. Kasama rin dito ang kahalagahan ng pagngiti, isang simpleng gawin na nagpapabago sa ating pananaw at pakikitungo sa iba. Bakit ito mahalaga sa kamalayan sa sarili?
sapagkat ang personal na kalinisan ay lubhang nakakaapekto sa ating emosyon. Kapag alam mong ikaw ay maayos at malinis, natural na magpapabuti ang iyong pakiramdam tungkol sa iyong sarili. Ito ay isang praktikal na paraan upang itaas ang iyong kumpiyansa at ipakita ang paggalang sa katawang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Ang ikaapat na paraan sa pagpapalalim ng kamalayan sa ating sarili ay ang pagbibigay halaga sa ating nutrisyon at pisikal na aktibidad. Mahalagang maunawaan na ang ating pisikal na kalusugan ay may direktang epekto sa ating emosyonal na kalagayan. Ang pagkain ng masusustansyang pagkain at ang regular na pag-eehersisyo ay hindi lamang usapin ng pagpapaganda ng pisikal na anyo. Ang kaalamang inaalagaan mo ang iyong kalusugan ay nakatutulong sa iyo na maramdamang naaasikaso mo ang iyong sarili ng maayos. Ito ay isang anyo ng disiplina at pagmamahal sa sarili na nagpapatatag sa iyong pagkatao. Bukod dito, ang pag-eehersisyo ay may scientificong basihan sa ating kaligayahan. Ito ay nagpaparami ng mga endorphin sa ating katawan, ang tinatawag na mga happy hormones. Ang mga kemikal na ito ay nagsisilbing natural na panlabas sa stress at nagbibigay sa atin ng pakiramdam ng kagaanan ng loob at katawan. Kapag masigla ang iyong pakiramdam dahil sa mga hormones na ito, mas nagiging malinaw ang iyong isipan upang kilalanin ang iyong mga kakayahan at harapin ang bawat araw ng may positibong disposisyon. Ang ikalimang paraan sa pagpapaunlad ng ating kamalayan ay ang pagbibigay ng sapat na kapahingahan sa ating katawan at isipan. Ang pagtulog ay hindi lamang isang biological na pangangailangan, kundi isang mahalagang transition para sa ating mental na kalusugan. Bago tayo tuluyang magpahinga, mahalagang ihanda natin ang ating sarili sa pamamagitan ng mga gawaing nakapagpapakalma. Maaari tayong magbasa ng isang aklat, pagnilayan ng mga banal na kasulatan, o ilaan ng oras sa pagsusulat sa ating journal. Ang ating mga ritual na ito ay nakatutulong upang mapatahimik ang ating isipan mula sa ingay at pagod ng nagdaang maghapon. Higit sa lahat, sikaping matulog ng may magagandang iniisip. Sa halip na dalhin ang mga alalahanin sa iyong pagtulog, piliing maging kampante dahil alam mong ang bukas ay isang bagong umaga at isang bagong simula. Ang sapat na pahinga ay nagbibigay sa iyo ng linaw ng pag-iisip at lakas ng loob na harapin ang mga responsibilidad sa susunod na araw ng may sapat na kamalayan at determinasyon. Ang ika-anim na paraan upang mapalalim ang ating kamalayan sa sarili ay ang pagsasanay ng kabutihan sa ating kapwa. Ang ating pakikitungo sa iba ay madalas na nagsisilbing salamin ng ating sariling karakter at pagpapahalaga. Ang pagiging mabait ay nagsisimula sa mga simpleng aksyon na kumikilala sa dignidad ng iba. Ugaliing tingnan ng iyong kapwa sa mata ng may katapatan at ngumiti. Ang pagbibitiw ng mabubuting salita at ang pagsasagawa ng mabubuting gawa ay hindi lamang nakatutulong sa iba, kundi nagpapayaman din sa iyong sariling pagkatao. Sa bawat mabuting gawa, mas nakikilala mo ang iyong kakayahang maging instrumento ng positibong pagbabago. Nakaangkla ang paraang ito sa isang dakilang aral mula sa banal na kasulatan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang ikapitong paraan sa pagpapalalim ng kamalayan sa ating sarili ay ang paglinang ng isang pusong mapagpasalamat. Ang gratitude o pasasalamat ay hindi lamang isang emotion, kundi isang sadyang pagpili ng ating kaisipan. Sa gitna ng ating mga abalang schedule o paminsan-minsang pagkapagod, mahalagang matutuwan nating huminto. Inaasahan na sa bawat araw maglalaan tayo ng sandali upang mag-isip ng kahit isang bagay na maganda na nangyari sa atin. Maaaring ito ay isang matagumpay na gawain, isang masarap na pagkain, o simpleng pagkakataon na makasama ang ating pamilya. Ang gawaing ito ay naglilipat ng ating focus mula sa mga reklamo at kakulangan patungo sa mga biyaya at kasaganaan. Bakit ito mahalaga sa ating pagkilala sa sarili? Sapagkat ang pasasalamat ay nagdadala ng kaligayahan. Kapag tayo ay mapagpasalamat, mas nakikilala natin ang mga positibong aspeto ng ating buhay at ang mga taong nakatutulong sa ating pag-unlad. Tandaan,
Ang isang taong marunong magpasalamat ay isang taong may malalim na pangunawa sa halaga ng kanyang buhay at ng mga biyayang nakapalibot sa kanya. Ang ikawalong paraan patungo sa mas malalim na kamalayan ay ang pagkilala sa ating sariling mga tagumpay. Mahalagang matutuwa nating purihin ang ating sarili sa paraang makatarungan at nagpapatatag. Sa ating paghahangad ng malalaking pangarap, madalas nating nakakaligtaan ang halaga ng maliliit na hakbang. Tandaan natin, small wins matter. Kung nakatapos ka ng isang kabanata ng iyong binabasang aklat o kung matagumpay mong naisagawa ang isang takdang aralin, huwag mag-atubiling sabihan ng iyong sarili ng magaling o good job. Ang pagkilala sa iyong pagsisikap ay hindi anyo ng pagyayabang, kundi isang tapat na pagkilala sa iyong pag-unlad. Ang pagpuri sa sarili ay nagsisilbing positive reinforcement. Kapag kinikilala mo ang iyong sariling kakayahan at sipag, mas tumataas ang iyong tiwala sa sarili at lalong sumisidhi ang iyong determinasyon na magpatuloy. Ang taong marunong magpahalaga sa kanyang sariling pagsisikap ay mas nagiging matatag sa pagharap sa mga susunod pang hamon. Ang ikasyam na paraan sa pagpapalalim ng ating kamalayan ay ang pagpapanatili ng kaayusan sa ating pisikal na kapaligiran. Ang disiplina sa ating mga kagamitan ay may direktang kaugnayan sa kaayusan ng ating isipan. Naniniwala tayo sa prinsipyo ng clear space, clear mind. Ang isang magulo o maduming kapaligiran ay madalas na nagdudulot ng kalituhan at hindi kinakailangang stress sa ating isipan. Sa kabilang banda, ang maayos na kwarto o isang malinis na lamesa ay nagbibigay sa atin ng kapanatagan at focus. Kapag inayos mo ang iyong mga gamit, tila inaayos mo rin ang daloy ng iyong mga iniisip na nagbibigay daan sa mas malinaw na pag-unawa sa iyong sarili. Huwag maliitin ang epekto ng pagliligpit. Ang gawaing ito ay isang anyo ng pagsasanay sa sariling disiplina. Simulan natin sa pinakasimpleng hakbang, ang pag-aayos ng higaan pagkagising o ang pagliligpit ng mga gamit pagkatapos mag-aral. Sa pamamagitan ng paglikha ng isang maayos na espasyo, binibigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataong mag-isip ng mas malalim, mas masusi at mas payapa. Dumako na tayo sa huli at isa sa mga pinakamahalagang paraan sa ating listahan, ang pagbuo ng iyong sariling strength list. Ito ang magsisilbing konkretong ebidensya ng iyong mga kakayahan at pag-unlad. Inaanyayahan ko kayong lahat na isulat ang inyong mga talento at mga tagumpay, gaano man ito kalaki o kaliit sa tingin ng iba. Kung minsan dahil sa ating pagpapakumbaba o pag-aalinlangan, nahihirapan tayong makita ang sarili nating galing. Sa ganitong pagkakataon, ang praktikal na payo ay sumangguni sa iyong pamilya o mga tapat na kaibigan. Itanong mo sa kanila kung ano ang mga positibong katangiang nakikita nila sa iyo. Madalas ang pananaw ng iba ay nagbubukas ng ating mga mata sa mga potensyal na hindi pa natin lubos na kinikilala. Kapag natapos mo na ang listahang ito, ipadikit ito sa isang lugar na madalas mong makita, maaring sa iyong salamin o sa iyong study desk. Simulan ang bawat umaga sa pamamagitan ng pagbabasa nito at pag-aalay ng pasasalamat para sa mga talentong ipinagkaloob sa iyo. Ang strength list na ito ay magsisilbing paalala na ikaw ay mahalaga, ikaw ay may kakayahan, at ikaw ay patuloy na nagtatagumpay. Ang kamalayan sa iyong mga kalakasan ang magiging sandata mo sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Bago tayo magtapos, muli nating tingnan ang kabuuan ng ating tinalakay. Ang 10 paraang ito ay hindi lamang mga simpleng gawain, kundi mga hakbang upang mas maging mulat tayo sa ating tunay na halaga at kakayahan. Nagsimula tayo sa espiritual na aspeto, ang pananalangin para sa karunungan at pagpapanatili ng positibong isipan dahil ikaw ay mahalaga sa mata ng Diyos. Dinala tayo nito sa pisikal na pangangalaga mula sa kalinisan ng katawan, tamang nutrisyon, at ehersisyo na naglalabas ng ating mga happy hormones o endorphins hanggang sa pagkakaroon ng sapat na pahinga upang maging handa sa panibagong bukas. At huli, ang ating pakikitungo sa mundo. Ang pagiging mabait sa kapwa, ang pagpapasalamat sa bawat biyaya, ang pag-aayos ng ating kapaligiran, at ang pagkilala sa ating sariling galing sa pamamagitan ng pagpuri sa sarili o pagbuo ng strength list. Ang lahat ng ito ay magkakaugnay.
Kapag inaalagaan mo ang iyong katawan, isipan at espiritu, nagkakaroon ka ng malinaw na kamalayan kung sino ka at kung ano ang kaya mong gawin. Tandaan ng pagkilala sa sarili ay isang habang buhay na proseso. Simulan mo sa isang hakbang ngayong araw at magpatuloy ka hanggang sa makita mo ang pinakamabuting version ng iyong sarili. Sabi nga ni Aristotle, knowing yourself is the beginning of all wisdom. Ang pagkilala sa sarili ang tunay na simula ng karunungan. Bakit? Dahil kapag mulat ka sa iyong sarili, mas nagiging maingat ka sa iyong mga kilos, mas nagiging tapat ka sa iyong mga salita, at mas nagiging malalim ang iyong pag-unawa sa iyong layunin sa mundo. Ito ang karunungang higit pa sa mga nakukuha natin sa libro. At bilang panghuling paalala, ang karunungang ito ay hindi nagmumula sa atin lamang. Ang pagkilala sa ating sarili ay nagsisimula sa pagkilala sa Panginoon na nagbigay sa atin ng buhay at mga talento. Sa bawat hakbang ng pagkilala mo sa iyong sarili, naway mas lalo ka ring mapalapit sa Kanya na pinagmumulan ng lahat ng kaalaman at kabutihan. Nawa ang 10 paraang ito ay hindi lamang manatili sa inyong mga notebook, kundi maging bahagi ng inyong pang-araw-araw na pamumuhay. At hanggang dito lamang po ang ating aralin para sa learning competency na ito. Salamat po sa panonood at pakikinig at magkita-kita tayo ulit sa susunod. Paalam!